Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ano po ba ang mga dahilan kung bakit walang may nakuhang DNA profile sa mga buto ng mga posibleng missing sabungero sa Taal Lake ayon po sa PNP. Mahalaga po ito kasi kung walang DNA profile na makuha sa mga buto doon sa Taal Lake, ay pabor po ito, no, sa mga akusado kasi pwede nilang mapatunayan na hindi yon mga missing sabungero. Magandang talakayan po ito guys, no. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyong video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po. Thank you so much sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Ano po ba ang mga dahilan kung bakit walang may nakuhang DNA profile sa mga buto na na-recover na mga divers ng PNP at Coast Guard? Walang nakuhang DNA profile sa mga buto na natagpuan sa Taal Lake na inuugnay sa nawawalang sabungero dahil sa mga sumusunod na posibleng dahilan. Una guys, matagal nang nakalubog sa tubig. Ang mga buto ay maaring matagal nang nakalubog sa tubig ng lawa at ang tubig, lalo na kung maalat or may sulfur content, ay mabilis makasira ng DNA. Ang pagkababad sa tubig ay nagdudulot ng pagkabulok ng mga cells na pinanggagalingan ng DNA. Yun pong unang rason. Ikalawang dahilan, pagkakalantad sa init at iba pang environmental factors. Kung ang mga buto ay na-expose sa araw, init or chemical sa lawa tulad ng sulfuric compounds mula sa Taal Volcano, maaring ito ay makaapekto sa kondisyon ng buto at tuluyang nag-degrade ng DNA. Ikatatlong dahilan, nasunog or na-cremate. May mga ulat na sinasabing ang ilang sabongero ay sinunog bago itinapon. Kapag ang buto ay nasunog sa mataas na temperatura, halos imposibleng makakuha ng DNA dahil tuluyan na itong nasira sa cellular level. Ikaapat na dahilan, hindi galing sa tao. May posibilidad rin ang mga buto ay hindi talaga mula sa tao kundi mula sa hayop. Sa ganitong kaso, walang human DNA na makukuha talaga. Ikalima, kontaminasyon. Kung ang mga buto ay nahawakan ng maraming tao o nahalo sa ibang biological materials, maaring ito ay naging kontaminado kaya hindi na maayos na na-extract ng DNA. Ika-anim na dahilan, luma or degraded na ang buto. Kung ang buto ay sobrang luma or nabubulok na, ang DNA ay posibleng na-degrade na rin. Kaya kahit anong test ay hindi na makakuha ng sapat na sample. Ano po ang konklusyon natin? Ang kakulangan ng DNA profile mula sa mga buto sa Taal Lake ay nagpapahirap sa investigasyon. Tama po ito, ng nawawalang sabongero. Ito rin ay nagbubukas ng tanong kung ang mga butong ito ay tunay na may kaugnayan sa kaso o bahagi ng panlilinlang para itigil ang investigasyon. Yun po guys, no, ang anim na dahilan kung bakit walang DNA profile na recover ang PNP lab, no, sa mga buto na recover. 93 yon na mga buto na mga suspected missing sabongero. Antabayan na natin kung anong mangyayari sa kasong ito kasi ito ay pabor po ito sa mga akusado kung wala silang ma-extract na DNA profile, no? Kasi hindi mo ito ma-cross check sa mga kamag-anak na mga missing sabongero. Yun lang po guys ang ulat ko sa ngayon. Paki-like lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam. I love you all. Ingat po tayo lagi guys.